Silipin mo yung wallet mo ngayon. Magkano laman? 500, 1,000, o barya-barya na lang hanggang sa susunod na sweldo? Aminin na natin, nakakapraning, di ba? Yung feeling na ang kawawa mo tignan. Lalo na pag nag-scroll ka sa social media at makikita mo yung mga kabarkada mo nasa Japan, may bagong kotse, o kaya nasa coffee shop na naman. Mapapaisip ka talaga eh. Bad trip naman oh, bakit parang napag-iiwanan na ako? Pero teka lang, bago ka ma-depress dyan, huminga ka muna. Kasi sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mali ang tinitingnan mong basehan. Madalas, ang feeling na broke ka sa cash eh hindi sign ng kahirapan. Sign yan na gumagana ng tama ang financial system mo. Ang tawag dyan, cash poor, asset rich. Ito ang secret state ng mga taong yumayaman ng tahimik. Hindi sila maingay, hindi sila flashy, at madalas, mukha silang walang pera. Pero sa totoo lang, sila ang nagbi-build ng empire. Sa video na to, i-check natin kung pasok ka sa secret club na to. Ito ang 7 signs na yayaman ka kahit feeling mo broke ka ngayon. Ang unang sign na yayaman ka, wala kang masyadong cash on hand. Alam mo yung feeling na pag nagyaya ang barkadang magsangyup o gumimik, automatic na, pas muna ako dyan. Kasi pag silip mo sa payroll account mo, sakto na lang yung pambayad sa bills at groceries. Sobrang nakaka-frustrate yan, aminin natin. Mapapaisip ka talaga. Nagtatrabaho naman ako ng maayos bakit parang wala akong pera? Pero teka lang, baguhin natin yung perspective mo. Broke ka ba talaga o baka naman liquid poor ka lang? Kasi kung titingnan natin, nasan ba yung pera mo? Naka-deploy, nasa MP2, nasa stocks, nasa emergency fund na tumutubo sa digital bank, o kaya pinambayad mo sa lupa. Ibig sabihin, hindi nawala ang pera mo. Nag-iba lang siya ng anyo. From cash na madaling waldasin sa luho, naging asset na lumalago habang natutulog ka. Ito ang tandaan mo. Ang pagiging mayaman ay hindi ang pagkakaroon ng makapal na wallet. Actually, delikado yun. Ang tawag doon, lazy money. Kapag ang pera mo ay natutulog lang sa bangko, kinakain lang yan ng inflation. Talo ka pa. Kaya huwag kang ma-depress kung wala kang cash ngayon. Ang actual poor, walang pera kasi winaldas sa walang kwentang bagay. Ikaw, walang cash kasi naka-duty yung pera mo, pinagtatrabaho mo sila. Strategic yan. Mas okay nang magmukhang poor ngayon kaysa naman maraming cash nga pero 5 years from now, pulbos na ang value. So kung broke ka dahil inuna mo ang investment, congratulations, you're playing the long game. Ang pangalawang sign, deadma ka na sa sasabihin ng iba. Ito yung tinatawag na FOMO immunity o fear of missing out immunity. Balikan natin yung dati mong sarili. Dati, di ba, hiyang-hiya ka kapag luma na yung sapatos mo? O kaya kapag lumabas yung bagong iPhone 16, feeling mo kailangan mo nang mag-upgrade kasi nakakahiya yung iPhone 10 pa rin ang gamit mo habang lahat ng office mates mo nakabago na. Dati, aliping-alipin ka ng pressure na makipagsabayan sa uso. Pero ngayon, wapakels ka na. Suot mo pa rin yung sapatos mong 3 taon na. Okay lang, komportable naman eh. Gamit mo pa rin yung phone na basag na yung tempered glass. Okay lang, nakakapag-Facebook pa naman. Hindi ka na naiinggit kapag may tropa kang nag-post ng travel photos nila sa Japan habang ikaw nasa bahay lang kumakain ng Lucky Me beef. Ang reality dito, nag-shift na yung mindset mo from looking rich para sa iba to being rich para sa sarili. Ito yung isa sa pinakamahirap na transition. Karamihan ng tao, stuck sa looking rich phase, bumibili sila ng mga bagay na hindi naman nila kailangan, gamit ang perang wala naman sila para ma-impress ang mga taong hindi naman nila gusto. Pero ikaw, na-realize mo na ang status symbols ay marketing trap lang para sa mga insecure. Isipin mo mabuti, yung mga taong gusto mong ma-impress, sila ba yung magbabayad ng hospital bills mo kapag nagkasakit ka? Sila ba yung magpapakain sa pamilya mo kapag nawalan ka ng trabaho?
Hindi naman, di ba? Wala naman silang pakialam sa future mo. Kaya nung na-realize mo yan, nawala na yung bigat. Nawala na yung need na mag-perform. At kapag nawala na ang need na magpa-impress, nawawala rin ang unnecessary gastos. Ang focus mo na ngayon ay sa net worth. Hindi na sa self-worth na nakabase sa likes ng ibang tao. Ito yung feeling na parang paulit-ulit at nakakabagot na ang routine mo. Bahay, trabaho, ipon. Bahay, trabaho, ipon. Paulit-ulit lang. Minsan mapapatingin ka sa tropa mong laging nasa party, laging may ganap, laging may kwento, tapos mapapaisip ka, parang ang boring ko naman yata. Huwag kang mag-alala. Ito ang reality. Peace of mind is boring. Financial drama is for the broke. Pansinin mo yung mga taong laging exciting ang financial life. Sila yung laging nagpapanik kapag may biglaang gastos. Sila yung nagkukumahog, mangutang kapag na-delay ang sweldo ng 2 araw. Sila yung laging stress dahil hinahabol ng collection agency. Exciting yun, di ba? Pero nakakapagod. Ikaw, kaya ka boring kasi stable ka. Kapag may nasirang appliances, hindi ka na nagpapanik. Kukuha ka na lang sa emergency fund mo. Kapag na-delay ang sweldo, okay lang, may buffer ka naman. Walang sigawan, walang iyakan, walang drama, tahimik lang. Tandaan mo, ang tunay na luxury ay hindi Hermes bag o sports car. Ang totoong luxury ay ang mahimbing na tulog sa gabi dahil alam mong kahit anong mangyari bukas, secured ka. Ang pagiging boring ay sign ng stability at predictability. Ibig sabihin, kontrolado mo ang pera. Hindi ikaw ang kinokontrol nito. Sa mundo ng finance, boring is good. Ang gusto natin ay steady growth, hindi roller coaster ride. Kaya kung feeling mo ang dull ng buhay mo ngayon dahil wala kang utang na inaalala at wala kang hinahabol na due date, i-embrace mo yan. Yan ang boring na buhay na pinapangarap ng marami. Pang-apat na sign, tumaas ang income mo pero flat pa rin ang lifestyle mo. Ito yung madalas na reklamo ng iba sa sarili nila. Promoted naman ako, tumaas naman yung sweldo ko pero bakit parang nag-jeep pa rin ako? O kaya, bakit di ko ramdam yung increase? Parang ganun pa rin yung buhay ko. Ang tawag dito ay widening the gap. Imaginein mo yung graph. Yung isang linya ay income, yung isa ay expenses. Sa karamihan ng tao, kapag tumaas ang income line, sumasabay din paakyat ang expense line. Tumaas ang sweldo, bibili agad ng kotse. Nagka-bonus, mag-a-upgrade agad ng kondo. Ang tawag dyan, lifestyle inflation. Ang ending, wala ring natitira. Ang gap o ang space sa pagitan ng kita at gastos, maliit pa rin. Pero ikaw, iba yung ginagawa mo. Tumaas ang income line mo, pero yung expenses line mo, pinanatili mong flat o diretso lang. Hindi ka nag-upgrade ng lifestyle. Yung gap o yung difference ng kita at gastos, lumalaki. At saan napupunta yung gap na yon? Diretso sa investments. Kaya hindi mo ramdam ang increase sa pamamagitan ng bagong gadgets kasi mararamdaman mo siya sa paglaki ng portfolio mo. Hindi ka bumibili ng gamit na naluluma. Ang binibili mo ay freedom at oras. Binibili mo yung future na hindi mo na kailangan magtrabaho kung ayaw mo na. Ito ang pinaka-powerful sign na yayaman ka. Habang yung iba nagpapakaalipin para ma-maintain ang lifestyle nila, ikaw, binibili mo na yung kalayaan mo paunti-unti. Mas pipiliin mong mag-commute ngayon kaysa magbayad ng car loan na kakain ng 30% ng income mo. Para balang araw, kaya mo nang bilhin yung kotse ng cash nang hindi umiiyak ang wallet mo. Minsan mapapansin mo na lang parang KJ ka na sa paningin ng barkada o ikaw mismo feeling mo hindi ka na makarelate. Dati buhay na buhay ka sa tsismisan. Sino naghiwalay? Sinong buntis? Anong bagong labas na sneakers? Pero ngayon, parang ang babaw na lang ng mga yon sa'yo. Feeling mo alien ka na. Dati G na G ka sa mga inuman hanggang madaling araw. Ngayon, iniisip mo,
Sayang yung pang-inom. Sana pinang-top up ko na lang sa MP2. Mas interesado ka na sa tanong na, saan magandang ilagay ang 13-month pay? O, paano ba mag-start ng side hustle? Ito ang tough love part ng video na to. Tanggapin natin ang reality. Your circle reflects your net worth. Kung ang mga kasama mo araw-araw ay puro gastos, luho at reklamo ang bukang bibig, may hila ka talaga pababa kahit gaano ka kasipag. Kung ang motto nila ay YOLO o You Only Live Once, habang ikaw ay naghahanda para sa future, natural lang na magkaroon ng friction. Sign yan na nagle-level up ka na. At sa kasamaang palad, baka naiiwan na sila. Masakit isipin na mababawasan ka ng kaibigan pero part yan ng growth. Quality over quantity. Mas okay na yung kaunting kaibigan na hihilahin ka pataas kesa sa marami nga pero lulunurin ka naman sa bad habits. Ang pang-anim na sign, galit ka na sa bad debt. At dahil galit ka, nasa debt repayment mode ka ngayon. Ito yung feeling na broke ka kasi pagdating ng sweldo, kalahati o baka higit pa, diretso agad sa pambayad ng credit card o loan. Minsan nakakaiyak parang dumaan lang yung pera sa palad mo tapos goodbye na. Pero habang ang iba, kapag walang cash, swipe agad o utang sa app, ikaw, tinitiis mo. Nagbabaong ka ng lunch, naglalakad ka pa uwi, ginagawa mo lahat para lang hindi na magkaroon ng dagdag utang. Yan ang disiplina na wala sa marami. Ang reality, nasa financial cleaning phase ka. Tinatapos mo na ang sumpa ng kahapon. Ang malaking difference mo sa mga taong nananatiling broke ay sila, kapag gipit, mangungutang ulit pantapal sa dating utang. Ikaw, tinitiis mo ang hirap ngayon para putulin na ang cycle. Tandaan mo to, every time na nagbabayad ka ng utang, you are buying back your future salary. Binabawi mo ang kalayaan mo mula sa bangko. Oo, masakit sa bulsa ngayon. Oo, parang nagtatrabaho ka ng libre. Pero kailangan mong pagdaanan to. Para sa susunod na taon, buong-buo nang mapupunta sa'yo ang pinagpaguran mo. Ang pagkaubos ng sweldo mo ngayon kakabayad ng utang ay hindi sign ng kahirapan. Sign yan na responsable ka at desidido kang maging malaya. Last but not least, sign number 7. Addicted ka na sa delayed gratification. Ito yung moment na nasa mall ka, hawak mo na yung item at gustong-gusto mo nang bilhin. Maririnig mo yung boses sa utak mo. Sige na, deserve ko naman to nag-work hard naman ako. Pero sa huli, ibabalik mo yung item sa shelf at aalis ka. Feeling mo, tinitipid mo yung sarili mo. Parang ang lungkot, di ba? Hindi to madali. Ang sarap kayang gumastos, ang sarap mag-reward sa sarili. Pero ang addiction mo ngayon ay hindi na sa spending, kundi sa growing. Naiintindihan mo na kasi ang opportunity cost. Alam mo na ang 50,000 pesos na ipambibili mo ng bagong iPhone ngayon ay hindi lang basta 50K. Kung i-invest mo yan sa MP2 o sa stocks, pwede kang maging 75K o 100,000 pesos after 5 years. So kapag gumastos ka ngayon, hindi lang presyo ng item yung nawawala sa'yo. Pati yung potential na kikitain nito, tinatapon mo rin. Kaya ngayon, mas na-excite ka nang makita yung numbers sa investment dashboard mo kaysa makita yung paper bag ng shopping mall. Ito yung mindset ng mga tycoon. Handa silang mag-sacrifice ng konting pleasure ngayon para sa mas malaking freedom sa future. At kung nagustuhan mo yung video na to, pakipitik mo naman yung like button. Maraming salamat. So, kamusta? Ilan sa mga signs na to ang na-check mo? Kung nararamdaman mo yung hirap na to, yung tipong walang cash, boring ang buhay at nagtitipid, congratulations! Ibig sabihin, yumayaman ka ng tahimik. You are winning the long game. Pero kung gusto mo naman ng paraan para mapabilis ang asenso at madagdagan ang cash flow mo habang nag-iipon, kailangan mo ng extra income. At dahil nagtitipid ka, kahit 1,000 pesos lang pwede ka na magsimula ng home-based business.
check mo yung video na to at kita-kits tayo doon. Maraming salamat sa panonood. Peace out!